Biruin nyo yun, mga lodi. Gumawa na naman po ng history itong administrasyong ito. Sa isang araw, 3 beses nagpalit po ng OIC ang DCPO. Lupit talaga ng administrasyong ito. At nag-o-offer ng reward ng 10 million pesos for any information leading to the arrest of Pastor Kibuloy. Pakinggan po natin ang mensahe ng ating administrasyong Bagong Pilipinas, Bagong Muka. Ito po mga lodi ha. You know, he is a fugitive. Grabe dinidiin talaga no. Bugante daw po si Pastor Apollo Kibuloy. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Yo, what's up mga lods? It's Mega Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Sino pong hindi nakakaalam sa mga nangyayari dito sa amin sa Davao City? 3 beses po pinalitan ang leader po ng DCPO sa loob ng isang araw lang po ha. First time in history dito po sa amin mga lodi. Pati po si PRRD nga po nagkomento na ano pong nangyayari dito sa amin sa Davao City. Pakinggan niyo po mabuti. Sir, ano po yung masasabi nyo na 3 beses pong pinalitan yung director sa DCPO? Nalilito si PRRD mga idol. Totoo naman po, nakakalito naman talaga ang nangyayari. Bakit po? Dahil una po mga lodi, ang pinalit sa dating naging DCPO OIC si Director Colonel Lito Patay mga lodi. Kahapon lang po July 10. Tapos, ito ang pinakamalupit mga idol. Wala pa pong isang araw. Hindi pa nga po umabot ng 5 oras. Pinalitan po agad siya. Kasi daw po merong tumawag. Palitan natin yan. Hindi yan po pwede. 4 na oras lang daw po siya naging OIC ng DCPO mga lodi. Kasi nga may tumawag daw po. Sino kaya yung tumawag na yun? At ang pinalit mga lodi, alam nyo po kung sino. Si Police Colonel Sherwin Butil naman po mga idol. At take note, there's more pa mga idol. Hindi rin po siya nagtagal mga lodi. Pero bago po natin alamin yan, ito po muna. Bakit nga po ba pinalitan? Si Lito Ipatay mga lodi, siya po ang OIC ng DCPO. Tapos makalipas ang 4 na oras, pinalitan po siya ni Butil. Ito daw po kasi ang nakikita nilang rason. Kasi daw po mga lodi, si Police Colonel Patay mga lods, nasangkot daw po sa drug on war mga lodi. At eto nga po, sabi po nila, Davao Boys daw po ang kanyang natira. Kung di po ako nagkakamali, yan po, basahin nyo na lang po yung news dyan mga lodi. Kahapon po yan sa One News. Kaya po, pinalitan po siya ni Police Colonel Sherwin Butil agad. Pero mga lodi, mga ilang oras na naman pong lumipas. Pinalitan din po siya mga lodi. Hindi ko po alam kung ano po yung dahilan. Ito po ang pinalit mga lodi. Sana ito na po yung final. Police Colonel Hansel Marantan, bagong hepe ng Davao City Police Office mga lodi. Biruin nyo yun mga lodi. Gumawa na naman po ng history itong administrasyong ito. Sa isang araw, 3 beses nagpalit po ng OIC ang DCPO. Ano nga po ba talaga ang dahilan? Bakit po papalit-palit? At ang tanong ko dito, sino po yung tumawag para palitan po ang bagong inihalal na office in charge dyan po sa DCPO? Nakakapagtaka po, no? Ang bilis po nila magpapalit-palit. Balitan po natin to kasi hindi po yan pwede. Kasama po yan sa drug war ni Tatay Duterte. Hindi po yan magiging loyal sa administrasyong ito. Palitan, chupi. Ano nga po ba sa tingin natin ang naging dahilan? Bakit po nila pinapalitan ang OIC ng Davao City mga lodi? Maaari po sa tingin ko kasi dahil po kay Pastor Apollo Kibuloy. Dahil nga po hinahunting po nila ito. At syempre kapag hindi naman po talaga sang-ayon sa administrasyon ang uutusan nila dito, wala talagang mangyayari. Yan lang naman po sa tingin ko dahil hindi naman po siguro tayo natutulog sa pansitan, no? Hindi naman po siguro tayo ignorante sa mga nangyayari dito sa ating bansa. At lalong-lalong hindi nyo ako mai-ignorante pagdating po sa politika. Oh, magagalit na naman yung mga tanso dyan kasi ang pagbibintangan na naman ang administrasyong ito. Sino nga ba ang dapat pagbintangan sa mga nangyayari dito sa amin sa Davao City?
Lalong-lalo na't mainit ang usapin dito po sa 10M Pabuya. Kung sino pong makakapagturo kay Pastor Apollo Kibuloy, mga lodi, bravo! Woo! 10M, tumataginting ang inyong magiging premyo kapag tinuro nyo si Pastor Apollo Kibuloy. May nakikita pa nga ako dyan, mga lodi, sa social media, no? Yung chinachat nila si Pastor Apollo Kibuloy. Pastor, kamusta na? Asan ka na ngayon? Magre-reply kaya yun? So, ito nga po, no? Para sa inyong kaliwanagan, pakita natin ang mensahe ni Sir Abalos. Gusto ko hong i-anunsyo sa mga nanonood at nakikinig na meron tayong mga kaibigan na gustong tumulong sa paghanap sa kanila. Sino kaya yung mga kaibigan na yan, mga idol? Grabe, no? 10M, nagbigay po ng tulong ang mga kaibigan. Lupit talaga ng administrasyong ito. At nag-o-offer ng reward ng 10 million pesos for any information leading to the arrest of Pastor Kibuloy. Grabe, pinagtuunan nila ng pansin talaga to si Pastor Apollo Kibuloy. Focus na focus sila dito. Bakit nga po ba sila focus dito, mga idol? At sino po yung kaibigan na yon, mga lodi? Nasakto naman po, mga lods, na may nakita po akong video about po dito sa sinabi ni BBM. Pakinggan po natin ang mensahe ng ating administrasyong Bagong Pilipinas, Bagong Muka. Ito po, mga lodi, ha, dahil nga po pinuputakti daw po si PBBM na mga question about po bakit daw po, sino daw po yung private sector o kaibigan na nagbigay po ng 10M Pabuya para mahuli po si Pastor Apollo Kibuloy. O ito po, mga lodi, pakinggan nyo po siya, ha. Donation from the private sources. Bakit hindi? Bakit hindi government? Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, he is a fugitive. Grabe, dinidiin talaga, no? Pugante daw po si Pastor Apollo Kibuloy. He is hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice, I do not see what is any. So he can question their motives as much as they want, but magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Yun lang. Wow! Nagsalita si PBBM. Bravo! Sundin ang batas. At bakit daw po kine-question yung private sector na nagbigay daw po ng pabuyang 10M para po mabilis ang mahuli si Pastor Apollo Kibuloy? At bakit hindi daw po ang gobyerno ang maglaan ng pera dito para po sa pabuyang ito? Alam niyo po ba kung bakit, mga lodi? Hindi niyo pa rin alam? Natinapay naman kayo, oh. Kasi nga, mga lodi, sa tingin ko lang, hindi siyempre nila gagamitin ang pera ng bayan. Makikwestiyon sila ng taong bayan dyan. Kaya po, sa tingin ko, pinalabas nila na private sector o mga kaibigan ang tumulong para po dito po sa 10M Pabuya. At meron pa po, mga lodi, yung 1M po na pabuya. About po dun sa mga iba pa pong nakalistang wanted daw po, no? O mga pugante. Anak ng tinapay naman. Pero speaking of sinusunod ang batas, Ang kine-question, sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Sundin din niya ang batas. yan po sabi niya, mga lodi, no? So eto, kung sinusunod po natin ang batas, PBBM, sundin po ang batas, galing po naman sa kanya. Meron lang po kung gustong ipakita sa inyo. Una po kasi, yung SMNI ang gustong ipasara ng administrasyong ito. Kung maaalala nyo, dahil nga daw po sa bigbibigay ng fake news, kahit hindi naman talaga nila napatunayan, dahil nga po nagtatanong lang naman po yung reporter, pero pinalabas po nung iba dyan na fake news nga daw po yung inere po ng SMNI. Hindi ka ba nakokonsensya dyan, PBBM, na itong SMNI na gusto nyong ipasara nung time na yon, ito rin po yung dahilan. Bakit ka umangat sa mga ibang kandidato bilang Pangulo ng ating bansa? Si Pastor Apollo Kibuloy ang katangi-tanging nagbigay sa iyo ng pagkakataon para maipahayag mo ang iyong gusto o gusto mong mangyari sa ating bansa. Pero bakit ganito, PBBM? Parang ang bilis naman ng pangyayari.
Dahil hindi lang sumasang-ayon sa iyo o sa administrasyong ito ang binabalita ng SMNI, gusto mo na itong ipasara? Sa tingin ko naman, hindi naman magsasalita ng negatibo yan kung hindi naman negatibo ang nagiging resulta ng iyong pamamahala. Wag naman sanang ganun. Wag nyo naman masyadong ipakita na namemuwersa yung administrasyong ito. So, ito pa yung pangalawa. Dahil hindi po sila nagtagumpay at hindi nila napatunayan na fake news nga yung inilabas o inere ng SMNI, dito naman po sila nagtungo kay Ka-Eric at saka kay Ma'am Badoy. Nung pinatawag po nila ito sa hearing, mga Lodi, dahil hindi lang po nasagot yung kagustuhan nila, pinakulong nila o kinontempt po nila. Hindi po talaga yun legal ang ginawa nila. Pinakontempt po nila dahil hindi lang nakapagsalita ng gusto nilang sagot. Gusto nilang sagot, mga idol, ha? Tama ba yun? Kung umiiral ang ating batas o naaayon sa batas, bakit may mga gantong pangyayari? Diba? Tapos, eto pa yung pangatlo, ang pinakamalupit, dahil hindi rin po sila nagtagumpay dito sa pagpapakulong kay Ka-Eric at kay Ma'am Badoy, pinuntirya na po talaga nila yung may-ari ng SMNI. Dahil po sa nagsulputan na matagal na pong mga issue about po kay Pastor Apollo Kibuloy. Ganyan po kaganda ang bagong Pilipinas, bagong muka. Ang galing po talaga ng pamamahala ng administrasyong ito. Bilib na po ako. Bravo po talaga. Kaya po, ang sinugod nila, yung KOJC, mga Lodi. Dahil nga po, sa tingin nila, doon nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy. At marami pong nasaktan nun, ha. Ano na ang sa tingin nyong nangyayari talaga? Bakit ilang beses nang pinalitan ng OIC ng DCPO? Sa tingin nyo po ba talaga, dahil po kay Pastor Apollo Kibuloy, pinipersonal po ba nila at may 10M pa pong pabuya dito? Tapos sinabi pa ni PBBM na magpakita daw po si Pastor Apollo Kibuloy at harapin ang kanyang mga kaso. Sa tingin nyo ba, gagaya siya kay De Lima? Dito pa nga lang kay Ka-Eric at saka kay Ma'am Badoy, ginawa nyo na silang i-contempt. Dito pa kaya sa sinasabi nyong wanted, pugante? Siyempre, alam na natin ang magiging resulta nito. Dahil alam nating lahat na si Pastor Apollo Kibuloy at ang SMNI malakas pagdating po sa pagpopromote ng kandidato. At wag niya na pong itanggihan. Ito po ang SMNI ang isa sa naging dahilan bakit nanalo si PBBM bilang Pangulo ng ating bansa. Kaya, yan ang sa tingin ko talagang ginagawa nila. Patahimikin si Pastor Apollo Kibuloy, ipasarado ang SMNI dahil nga malapit na po ang 2025 election. Magiging hadlang po itong SMNI at saka si Pastor Apollo Kibuloy kapag hindi po nila ito na ipakulong. Yan lang po ang sa tingin kong ginagawa ng administrasyong ito. Kaya po papalit-palit po sila ng OIC dito sa amin sa Davao City. At akala naman po talaga nila magiging effective po yan. Hindi po ninyo alam kung gaano po kaloyal ang mga pulis sa mga Duterte. At alam din po ng mga ilang pulis kung ano po ang ginawang kabutihan ni Tatay Digong sa kanila. Hanggang dito na lang po, mga idol. Stay safe and God bless you all. Peace bomb.